Okay mga kabihero, so nagpe-prepare na po tayo para po magpunta sa pinakamalapit na tanggapan ng LTO mga kabihero. Baka po kasi talaga magkatotoo na magkakaroon ng hulihan kapag wala pa hong plaka sa November 1. Magbabaka sakali po tayo, baka po mayroon ng plaka na nai-issue po sa atin. Imagine, napakatagal na po ng ating motorsiklo, hanggang ngayon po ay walang plaka. So sila na yung may pagkukulang, tayo pa ho yung pagbabayadi ng multa sa kanilang mga pagkukulang mga kabiyahero. So tara, at tayo po ay magtutungo siguro po sa may unahan ng Better Living sa Parañaque LTO mga kabiyahero. Mukhang may napindot tayo ng hindi sinasadya sa ating camera mga kabihero. Sumubra po yung puti. Halos wala nang makita, puro puti na lang. So nagdala po tayo ng Xerox copy ng ating dokumento, katulad po ng Certificate of Registration, yung CR, at yung pong pinakabago nating official receipt o yung OR nung ating pong latest na pagpaparehistro mga kabihero. So bali tatlo po yung kailangan: Xerox copy po ng OR, CR, at isang ID natin mga kabihero. Okay, gora na po tayo. Mag-aalas 12 na po ng tanghali mga kabihero. So posibleng wala nang ganong tao sa LTO sa mga oras na ito. So ayan mga kabihero, pagkalabas po ng aming community, ito pong Manyalak Avenue, papalabas po nitong Tibikay hanggang makarating po doon sa may gawin ng Bicutan Market sa Upper Bicutan, ay ganyan po katindi yung traffic mga kabihero. So kailangan po natin itong tiyagain. Ingat-ingat lang po tayo sa pagsingit-singit hanggang sa makarating po tayo doon sa may kanto po ng Bicutan. Pagkatapos tayo po kakaliwa patungo sa may gawi po ng Don Bosco sa may SM Bicutan. Babaybayin po natin yan hanggang sa makarating po tayo doon sa extension ng C5 patungo ng Dr. A. Santos Avenue sa Sukat, Parañaque, para marating po natin yung LTO Parañaque mga kabiyahero. SM City Bicutan. Okay, yan po yung ating nagiging meeting place kapag mayroon pong reunion ang Team Lintek. So yan po yung assembly area, yan po naghihintayan, dyan din po nakaparada yung bus na gagamitin mga kabiyahero. Okay, nalampasan na po natin ang Better Living at ang Don Bosco. So nakaharap na po tayo sa ginagawang
C5 extension. So kakaliwa po tayo rito. Yan pong bakod sa gawing kanan. Yan po yung runway ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 mga kabiyahero. So babaybayin po natin yan hanggang sa marating po natin yung Dr. A. Santos Avenue sa Parañaque City. Ang kalsada po ito ay patuloy na ginagawa. May dalawang magkaputol na mayroon na pong bayad dahil may propose sa expressway po rito mula po doon sa may bahagi ng Taguig patungo po ng lungsod naman ng Las Piñas mga kabiyahero. So yung kaputol po niyan ay nadadaanan na. Ito pong kapirasong pagitan patungo naman po doon sa may bahagi ng Las Piñas ang ginagawa mga kabiyahero. Tatagos po yan at magkakaroon din ng exit doon po sa Cavitex. Sa kabila po ng proposed expressway na gagawin dito, at ang sabi ko nga po ay nadadaanan na yung magkabilang piraso, mananatili naman po na itong ating ginagamit na kalsada ay service road ang classification. So wala pong bayad sa paggamit ng kalsadang ito. At matagal na pong nadadaanan ito mula po doon sa West Service Road ng tabi ng expressway hanggang sa may gawi po ng lungsod ng Las Piñas sa may Pulang Lupa mga kabiyahero. Okay, kanan na po tayo rito. Marami naman pong kumakanan. So, first time din po nating susubukan gamitin ang area na ito. Ang pagkakalam ko po, ito po ay pag-aari ng Ambil. Parang kay Brother Mike Bilardi po yon dahil yung sentro po na sambahan ng El Shaddai ay isinasagawa po sa loob ng property ito, mga kabiyahero. So ayun, malapit na po tayo. Natatanaw ko na po yung bagong release at bagong train ng LRT na mula po doon sa gawin ng Baclaran patungo po ng bahagi ng Las Piñas mga kabiyahero. So ayan, kakanan na po tayo. Ito na po yung Dr. A. Santos Avenue sa lungsod po ng Parañaque. So ilang metro po mula dito ay papasok na po tayo sa tanggapan po ng LTO dito sa tabi po ng Olivares Plaza mga kabiyahero.
Okay, swerte po tayo. Kakunti yung nakapila mga kabiyahero. Kaso, sinita po tayo ng gwardiya at sinabihan po tayo, okay lang naman daw pong kumuha ng video at mag-vlog, pero kinakailangan daw po umakyat tayo sa itaas at humingi tayo ng permiso doon po sa hipe ng LTO sa Parañaque branch na ito, mga kabiyahero. Pero ang nasa isip ko po kasi, gusto kong ma-observe ng walang alinlangan kung totoo nga ba na within 20 minutes transaction ay makakakuha po tayo ng plaka. Siyempre, kapag alam po nung nasa itaas na may vlogger po na kumukuha nung kanilang ginagawa, ay posible po na ayusin yung transaksyon at hindi maging normal. Pero so far, okay naman po. Nakuha na po natin yung plaka. At ito na nga po, totoo po yung balita. Maayos po yung performance ng LTO ngayon kaysa dati. Within 20 minutes, nakuha na po natin yung ating plaka at ito, ililigpit na po natin at sa bahay na po natin na ikakabit mga kabiyahero. Nakauwi na po tayo ng bahay. Ayan, nakuha na po natin yung ating plaka. So, kanina, medyo nahuli po tayo ng gwardiya na kumukuha ng video at tayo po inilapitan at sinabihan po ako na bawal kumuha ng video kung wala daw pong permiso doon po sa kanilang hepe sa LTO ng Parañaque. Kaya lang, nasa isip ko naman, gusto kong ma-experience kung totoo ba yung mga sinasabi na in less than 20 minutes transaction ay mai-issuehan ka po ng plaka para sa iyong sasakyan gayong almost 8 years na po na hindi nakakatikim ng plaka simula po nang mabili natin yung ating motorsiklo. Pero so far so good. Kahit po hindi nila alam na ako'y kumukuha ng video para gawin kong content, in less than 20 minutes nga po, almost less than 20 minutes kasi hindi po natin isasama yung pagpapasirox po ng dokumento. So, na-issuehan po tayo ng plaka na magiging regular po nating plaka sa ating motorsiklo. So, kudos po sa mga taga-LTO ng Parañaque at sa iba pang lugar dahil yung kapatid ko po ay kumuha ng kanyang plaka doon po sa isang satellite office ng LTO lang sa loob po ng mall. Pero siya po nagsabi sa akin in less than 20 minutes ay nakuha po niya yung kanyang plaka. So, naranasan din po natin. Mahusay po yung mga policy at patakaran ng LTO ngayon, mga kabiyahero. Okay, paalam na po.